Mag-house raid tayo, guys. We're at the Whiskerton. Catherine! Hello, cute! Hello po! Hello po! McDonald! Uy, ang cute naman. Meowbak. Oh! Wala pa ngayon yung golden. Hi! Ang bait naman. Hello! Oh! He's building the camera. Ang cute-cute. Sana ganyan si Yuna. Another day, another angry Yuna. Ang cute! Ang laki ng po. Uy! Sana ganyan mga alaga ko. Ay, ganyan nga, ganyan nga. Hindi ko siya napansin. Ala, ang cute! Ang favorite na Vika. Oh, cute! Cute! Ala, ang fluffy! Just that. Ala, pinabanik yung mukha. Oo. Ayan, ganyan mga pusa ko. Hello. And we're here to visit their cat. So cute. So what's the story po behind your cattery? Actually, nag-start kami with cats noong 2019 nung pandemic. Tapos, parang, yun, trinay namin mag-breed one time. Breed, tapos parang kapag na after, nung mga nag-rehome namin na people, parang natawa sila sa cats namin kasi mabait, ganun. So parang naging fulfilling sa amin magkasawa na mag-give ng joy to other people. So that's why parang yun, we decided to breed the golden British Shorthair. Yun yung story na. Bakit po yung golden British Shorthair yung napili niyo? Kasi si Mika, yung wife ko, na nandyan, ayaw nang pakita. Favorite niya si Smoothie. So long hair siya na gold. Kamukha siya ng Yumi pa yan. Kamukha siya na. Pero mas maganda yan. Yun ang gusto niya kaya golden. Tapos nung binid namin sila, sobrang sweet nila. Sobrang sweet sila, tapos yun. Kaya sila yung naging favorite na breed talaga namin. Tapos very cute sila, ganun. Yeah. Ano, mamaya mapacheck out. Check out. What do you think potential owners should know first before getting a cat? I think na parang you just have to know rin parang saan galing yung yung cat mismo. So that's why, for us po personally, we invite our potential clients inside our home para makita nila yung paano sila nabuhay, paano yung environment nila. Kasi very important yung environment ng cats sa breeding. So for example, they are just kept in cages lang. Hindi sila bibigyan time to like play, ganun. Nag-iiba yung ugali, hindi na nakukuha yung parang sweet demeanor, ganun. So, yun. Tapos parang always keep yung mga vaccinations up to date. Kasi you don't know what type of virus na meron dyan. Dahil na pag, kunyari, nalabas natin yung cats natin, gano'n. So yun, tapos give food na okay. Kasi very important yung nutrition. So parang sa health ng cats, nutrition first before dalhin sa hospital para yun. How do you ensure ethical po yung breeding at saka yung health nila? Basically kasi, if you don't keep the females and males like apart, pwede sila mag-anak na mag-anak. Parang ganun. So kami, hinihiwalay namin yung female namin sa male kasi para hindi rin lagi nagkakawawa si mommy. So parang meron kaming guidelines na binabasa sa WCF na paano gawin. Parang meron pa kang guidelines na kung gano'ng kalaki pa dapat yung space na eh. So parang as much as possible, try to adhere to those like bulletins para ganun. Para ma-ensure namin na okay yung reputation namin when it comes to like the breedings of the cats.
Yun. What are your top 3 must-have products as a breeder para ano? Para that makes your life Siyempre, easier. number 1. So, marami kami sa cat litter. So, favorite talaga namin hide and seek. Kasi, personal kasi na ano namin, talagang maraming brands sa kami Kernay. Tapos, like, Bentonite, everything Kernay namin. Tapos, dito lang kami nag-stick kasi, hindi siya mabaho eh. Tapos kahit na medyo on the pricey side siya as compared sa other pero yung quality naman is better kasi longevity niya. So ibig sabihin like hindi ka lagi magpapalit ng litter. Yun. So yung pinaka-favorite namin when it comes to like the cat litter is hide and seek. Next is yung sa nutrition naman is Royal Canin. So yung wet food namin, dry food namin, Royal Canin. Yeah, treats. So yung Shao kasi ginagawa namin siya, hindi lang siya treats, hinahalo namin sa vitamins para mas maging palatable yung vitamins sa mga cats namin. So yun yung favorite products namin. What's the price range po ng mga... nagtanong ka. Price range po ng mga... 60 to 90, yeah. It depends po on the like, yung in terms of the standard of the cats, kung ano yung itsura niya, ganun. Tapos kung ano yung parang bloodline niya. What's the most rewarding part of being a breeder and the hardest? Ayun, so the best part is kapag na-pair namin yung kittens namin with potential families na we know that, we feel na kayo, ganun. For us personally po, we would like to parang mas gusto namin na parang aspects yung cats namin instead of for breeding. Kasi syempre, di ba? So, marami kasing kailangan alamin sa breeding, hindi lang siya basta-basta. So, parang mas gusto namin na ganun. So, yun yung pinaka-rewarding namin. So, pag nakita namin na healthy sila, tapos pinsan humingi kami ng parang time to time ng updates sa sa mga namin. Mga apo. Oo, humingi kami ng updates. So, ganun. Parang, ayun, pumangit na siya or kumanda siya. Ganun. So, parang kami, parang yun yung happiness namin. Tapos, pag nakita namin sila, parang silang Pokemon. Parang yung feeling namin na parang kino-combine namin. Oh, okay to si Chocobo with gano'n. Tapos parang next time siya naman. So parang yun yung nakikita namin, nag-i-improve yung itsura nila. Saddest naman syempre, lalo na kapag first time breeder kasi parang pag first time nang bibreed yung mommy, parang ina-expect na talaga namin in terms of the childbirth. Like for example, 7 yung cats na binirth niya, parang minsan yun namamatay doon. So yun, tapos yun po yung pinakamahirap talaga. Pero minsan naman siya, na-overcome naman siya with the happiness eh. Pero as personally as was a breeder, we do our best to not let that happen. So maraming pong mga parang advice over the internet, ano dapat yung weight ng mother cat bago manganak, mga ganun. So inaalam din po namin. How do you feel when they go to their new homes? Nasa Senpax pa ba kayo? Ganun? Oo, ganun. Kasi dahil na pag yung sweet yung cat, parang last na namin si Fuji, siya, ang plano kasi namin sa kanya i-keep namin, wala. Parang kulang kami sa space kasi may kasi siya so kailangan niya separate room, kulang na kami sa space. So, ayun. Very sweet siya. So pag mapasok ka, halapit siya. So siya laging ganun. So yun, medyo mas kami doon sa kanya. Bittersweet. Bittersweet moment. Pero yung napuntahan naman niya is very, very, alam naman namin na love rin talaga. Tapos parang thank you sa amin, ganun. So ramdam namin na love niya yung cat. So pag ganun, nawawala rin yung pagka-bittersweet. Then mas happy kami. So yun po.